Mga ka-treasure hunter, ibibigay ko na sa inyo ang kahulugan ng triangle na may tuldok sa gitna. Isang napakagandang araw na lang po sa kanilang lahat. Welcome back ulit sa akin channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik naman po tayo upang magbabahagi naman po ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure na kung saan itinago sa buong bansang Pilipinas. Mapaluson man, Visayas o Mindanao ay napuno nga po tayo ng mga kayamanan na kung saan binaon ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa triangle na may tuldok sa gitna. Yan po ang ating napili na topic sa araw po na ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin channel. At kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Ibang klaseng kayamanan ang dinala ng mga Hapon at ito po ay ikinalat sa mga kabundukan ng Pilipinas at ito po ay hanggang sa ngayon ay napakarami pang hindi nare-recover sa mga kabundukan. Triangle na may tuldok sa gitna, yan po ang ating pinaka-topic na ibabahagi sa inyo. Pero bago natin na ituloy ang ating kwento tungkol po dyan sa triangle na may tuldok sa gitna, ay i-share ko po sa inyo ang aking karanasan sa tungkol po dyan sa triangle na may tuldok sa gitna. So yung triangle po na may tuldok sa gitna ay akin pong natuklasan yan sa lugar po ng Kamindanawan, kung saan po ako nag-explore noon. Ay natuklasan ko nga po yung triangle na may tuldok sa gitna. At alam ko yung mga triangle na may tuldok sa gitna ay napakarami pa sa buong bansa, sa buong bansang Pilipinas yan. Luzon, Visayas, Mindanao ay maaring may mga kopya na ginawa din ng mga Japanese Imperial Army. Kalimitan yan mga ka-treasure hunter ay sa mga creek at maliliit na sapa. Diyan nakaukit yan, mga bato mismo ay inuukitan ng triangulo na mayroong tuldok sa gitna. At nung ako po ay nagti-treasure hunting, ay nakita ko po yung mga triangle na may tuldok sa gitna. Hindi lang iisa, marami. So nalilito ako at hindi ko masundan sapagkat hindi ko pa masyadong alam kung ano ang pinakakahulugan ng triangle na may tuldok sa gitna. Subalit sa kakahukay ko ng napakaraming hukay ay natuklasan ko yung mga bato na nakabaon na nakapurmang triangle. So yung naisip ko na yung mga batong nakabaon ng 3 feet na lumabas yan na naka-triangle, naisip ko na maaring ito yung pinapahanap noong triangle na may tuldok sa gitna. So akin agad itong hinuhukay at nung hinuhukay ko ay sobrang tigas mga ka-treasure hunter. Hindi mo basta-bastang matablan yung ilalim. So ibig sabihin noon ay may pinoprotektahan yung tigas ng mga batong yun na halatang tinunaw, binuo at i-final doon sa may nakatriangle na mga malalaking bato na yun na aking hinuhukay. At akin itong iniwan sapagkat hindi ko kaya, ako lang mag-isa sa kabundukan. So noong natuklasan ko ito ay ni-research ko kung ano ang mga kahulugan, ano ang mga ibig sabihin ng triangle na yan na may mga tuldok sa gitna. At akin pong nalaman o natuklasan ang mga kahulugan po ng triangle na may tuldok sa gitna.
So yung triangular na ating na-discovery na may tuldok sa gitna, although hindi pa natin nakita yung treasure, subalit napag-alaman nga natin yung meaning. Ang kahulugan po niya ay humanap ng nakatriangle na mga malalaking bato or nakatriangle na mga punong kahoy at doon maghuhukay. So doon pala sa aking natuklasan, doon sa may Kamindanawa na yan, ay naroon lang sa ilalim ng mga bato na yun na sobrang tigas ang Yamashita treasure. So hindi ko alam kung diamond yun or gold bars ang itinago doon, sapagkat malalaman naman natin ang content doon po sa mga maliliit na mga sign na makikita natin, yung may mga square, yung rectangle, may mga diamond shapes o mga bubog o mga shells. Sa mga shapes ng mga bato doon na mga maliliit sa ilalim ay may mga content na markers doon. Malalaman natin kung ano ang ating hinuhukay. So pag maraming mga bubog, mga pinupinong mga shells, alam natin na may mga gold coins na itinago dyan. Sapagkat may mga nakarecover po ng mga gold coins na mga durug-durug na mga buti ang kanyang nakuha, at mga durug-durug na mga tiles, mga durug-durug na mga banga. Yan po ay nagpapahiwatig ng mga jewelries at saka gold coins. Yun po ang na-recover ng ating ka-treasure hunter, no? So yung triangle na mayroong dot nga sa gitna ay humanap tayo ng kayamanan sa may mga nakatrianggulong bato. At doon sa bawat corner, take note, yung bawat corner, bawat isang bato ay pinapahukayan. Ibig sabihin, bawat isang bato nun, bawat corner ay may maaring may makukuha tayong treasure. Kasi yun ang kahulugan niya. Or doon tayo sa gitna ng triangle na yun at may makikita din tayong bato doon nakalak o nakasarado yun. Parang nilockdown yung bato na nakatriangle at may bato pa doon sa gitna na napakalaki na nakalak. At doon sa ilalim noon ang sikreto. So kung wala tayong makitang mga bato, at ano ang ating hahanapin? Ang pinapahanap din po sa triangle na yan na may tuldok sa gitna ay mga punong kahoy. So yung mga punong kahoy po na nakatriangulo ay isa din sa pinapahanap ng mga nakaukit sa batong nakatriangle na may dot sa gitna, ay ang mga kahoy na kung saan maghukay tayo sa may mga corners. Bawat corners ng puno ng kahoy ay doon tayo humanap ng treasure. At isa din sa pinapahanap o pinapahanapan ay yung ugat mismo ng punong kahoy. Kung may triangle na punong kahoy, yung ugat na mismo ng punong kahoy ay doon tayo mag-focus. Maring yung ugat ay mayroon dong bato na bilog o mga bato lang na bilog-bilog, may laman palang diamante ang mga bato doon na kinain ng ugat ng kahoy o nasa punong kahoy lang sa ilalim. So hindi lahat ng mga nakabaon na Yamashita treasure ay gold bar lang. Lagi nating tandaan na i-check natin always ang mga bato na kung saan nandyan sa mga ugat ng punong kahoy. So sa ugat ng punong kahoy ang pinapahanap dyan minsan sa mga nakatriangle na may dot sa gitna. So yung mga nakatriangle na mga puno, ano-ano ang mga puno na ito? So idagdag natin yung mga puno na ito, ang mga punong baliti, mga punong matagal mawala sa mundo, matagal ang buhay. May mga maliliit na kahoy na katulad ng mga alnis tree, mga kawayang yellow, mga baliti na medyo yung mga maugat na kahoy na mabilis tumubo at matagal mawawala. Sobrang haba yung buhay ng mga kahoy na yan. At kapag pinutol mo, minsan mabilis yang magpuproduce ng anak. Ay mga kawayan nga ay napakarami din mga sikrito sa mga punong kawayan na yellow. So marami silang mga puno na ginawang marker na nakatriangle. Hindi ko lang alam yung iba kung anong pong mga kahoy yan. Pero yung kalimitan, yung triangle talaga ng mga puno na yan, ay doon tayo humukay sa bawat corner, sa ugat ng mga kahoy at sa gitna ng nakatriangle na puno.
kung wala tayong makitang mga batong nakatriangle. Ngayon, kung hindi kayo makakita ng mga batong nakatriangle or puno na nakatriangle sa itaas, hukayin ninyo ito sapagkat minsan nakabaon, hindi niyo nakikita sa itaas, maaring nakatago. Distansya lang mula doon sa may pinag-uukitan ng sign. Medyo malayo-layo, mga 40 meters. Yung iba nga umaabot pa ng mga 150 meters, 200 meters. Nandoon pala sa may creek. Doon mo lang makikita yung mga nakatriangle na mga bato. Doon ka maghahanap ng Yamashita treasure. Kung wala kayong mahanap ng mga ginto, ibig sabihin yan diamond ang iyong kukuhanin. Ito ay binabalot sa bato. Kalimitan ito ay binalot sa bato. Yan po ang kwento ng isa sa puinter na ating nakilala na binabalot nila ito sa mga bato at marunong gumawa ng imitation na bato ang mga Japanese Imperial Army. So nasa bato ang sikreto pag wala kayong makita sa ilalim. So check nyo lahat ang mga bato na yan. So yun ang meaning ng triangulo na may tuldok sa gitna. Humanap tayo ng mga nakatriangle na mga bato, triangle na mga punong kahoy, pero siguraduhin natin yung mga punong kahoy na yan ay inabot niya yung time ng Japanese Imperial Army. Kasi baka naman pagsuspitsahan natin kahit puno ng saging o puno ng mga walang kwintang puno na madali lang ang buhay, ay masayang lang ang ating panahon. So alamin natin ang mga kwento ng mga puno na yan kung talagang umabot po ng 100 years o ilang taon na inabot niya yung time ng Second World War. So yan lang po ang ating binahagi sa inyo or naidagdag sa inyong kaalaman ang tungkol po sa request ng ating ka-treasure hunter na triangle na may tuldok sa gitna. At sana po ay nag-enjoy kayo at mayroon tayong kaalamang napulot sa aking ibinahagi sa inyo sa topic po nito tungkol dyan sa triangle na may tuldok sa gitna. Hanggang sa susunod po at maraming salamat po sa inyong panunood.